Sa bansang Malta na hangganan ng Italy at Portugal, ang mga field agent ng CIA ay malapit ng pasukin ang lugar para hanapin ang lalaking nagngangalang Ryder. Ngunit ang target ay hindi nila nakita doon dahilan para ang lalaking sumusubaybay sa raid na si Colonel Hart ay nagulat lalo na nang mag-iwan ng sulat si Ryder para sa kanya na sinasabing sirain mo kung ano ang makakasira sa'yo. Di nagtagal ay nakatanggap si Colonel Hart ng isang tawag sa telepono mula kay Ryder, agad namang hiniling ng Colonel kay Ryder na huminto na ngunit hindi siya pinansin ni Ryder. Pumasok ito sa isa sa mga gusali na may dalang sniper rifle na inihanda niya. Samantala, sa wakas ay nahanap na ng mga field agent ang lokasyon ni Ryder matapos makita ang bakas ng tawag na siya ay nasa lungsod ng Valletta. Sa oras na yun ay biglang napagtanto ng Colonel na pinupuntirya ni Ryder ang presidente ng Amerika na nagkataon na bumisita sa lungsod. Agad niyang hiniling sa kanyang mga tauhan na suriin ang lungsod sa pamamagitan ng satellite, nakipag-ugnayan din siya sa assistant ng Pangulo at ipinaalam sa kanya ang tungkol dito. Gayunpaman ay hindi agad nasagot ng assistant ang tawag. Matapos ang ilang tawag ay tuluyang sinagot ng assistant ng presidente ang telepono, ngunit sa kasamaang palad ay handa na si Ryder sa kanyang armas at agad na binaril ang Pangulo. Pagkatapos ay lumabas siya ng gusali at sumakay sa kanyang bisikleta. 6 na buwan na ang nakalipas, dumating si Ryder sa isang airport at sinalubong siya ng kanyang hipag na si Jenna na buntis noon. Ang kanyang hipag ay pumunta doon kasama ang kanyang asawa na kapatid ni Ryder na nagngangalang Bulldog, binati niya ang kanyang kapatid dahil malapit na itong maging ama. Pagkatapos ay sinabi ni Bulldog kay Ryder ang tungkol sa kanilang susunod na misyon at dito ay babayaran sila ng malaki, na pagdesisyonan din niyang ang misyon na ito ang kanilang magiging huling misyon. Sa daan papunta sa kampo, sinabi ni Jenna na dapat ay maghanap na ng mapapangasawa si Ryder para hindi na siya mag-isa. Pagkatapos ay sinabi ni Ryder na dati na siyang kasal ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kasal ay nabigo. Pagdating nila sa kampo ay naroon na pala ang mga kasamahan nila na agad namang sinalubong ang pagdating ni Ryder, napag-alaman na sila ay mga dating American Marines na naging mga mersenaryo. Lahat sila ay tinipon upang isagawa ang isang misyon mula sa chairman ng CIA. Di nagtagal ay dumating ang kanilang boss na walang iba kundi si Colonel Hart. Nagulat siya nang makitang bumalik si Ryder sa kabila ng pagpapasya niyang hihinto na sa trabahong ito mula noong digmaan sa Syria. Ipinaliwanag ni Ryder na pinilit siya ng kanyang kapatid na sumama, at sa oras na yun ay ipinangako niya na kapag natapos na ang misyon ay titigil na sila ni Bulldog. Sa gabi ay ipinaliwanag ni Colonel Hart na ang kanilang misyon ay tugisin ang isang terorista na madalas nagbebenta ng mga ilegal na armas na nagngangalang Khaled, isang dating warlord na may negosyo ng mga ilegal na armas sa Libya. Ang kanyang mga tropa ay gumagawa ng mga gulo sa Amerika bilang pagpapahayag ng kanilang puot sa bansa. Sinabi din ng Colonel na ginawang kampo ni Khaled ang isang abandonadong hotel at doon nila siya sasalakayin. Binalaan din sila ng Colonel na si Khaled ay isang henyo, kaya kailangan nilang maging maingat sa pakikitungo sa kanya. Kinabukasan ay pinangunahan ni Ryder ang kanyang mga tropa para sa paghahanda sa pagpunta sa Libya para tugisin si Khalid. Si Ryder ay lubos na iginagalang sa militar at binansagan pa nga bilang hunting dog noong siya ay aktibo pa. Matapos ihanda ang lahat, sumakay sila sa helicopter papuntang Libya. Sa daan ay sinabi sa kanila ni Colonel Hart na ibababa sila ng helicopter 3 kilometro mula sa punong tanggapan ni Khalid at pagkatapos ay kukunin sila sa Tunisia. Sa madaling sabi ay nakarating sila sa kanilang destinasyon, ngunit bago pumasok doon ay napatay na nila ang mga bantay sa labas. Pagkatapos ay naghiwalay sila para hanapin si Khalid, ilan sa mga tropa ang inatasan sa pag-hack ng CCTV at sa mga umiiral na sistema ng seguridad gamit ang isang laptop na ibinigay ni Colonel Hart. Samantala, sinimulang patayin ng koponan ni Ryder at Bulldog ang mga gwardya sa loob, hanggang sa matagpuan nila sa silid si Khalid. Ngunit pagpasok nila ay nawala na si Khalid kahit ayon sa CCTV ay nandoon pa rin siya. Pagkatapos ay biglang may sumabog na bomba at doon ay napagtanto nila na ang lahat ay isang bitag. Nagsimulang lumitaw ang mga tauhan ni Khalid at pinalibutan sila, kaya si Ryder at ang kanyang mga kaibigan ay nabigla. Samantala, si Khalid na tila nasa isang ligtas na lugar ay tinawagan ng kanyang kasamahan upang pag-usapan ang isang transaksyon. Lumalabas na ang kasamahan niya ay si Colonel Hart, ang pinuno ng CIA. Hiniling sa kanya ng Colonel na tapusin kaagad si Ryder at ang kanyang mga tropa. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng Colonel ay upang sunod-sunod na dumating ang mga problema at para mas maging abala ang pamilihan ng mga ilegal na armas. Sinabi ni Khalid na ang tropa ni Ryder ay mayroon na lamang 2 tao sa kanluran at isa sa silangan kaya natitiyak niyang malapit na silang maubos. Sa gusali sa silangan, isa sa mga tropa ni Ryder ang na-corner ng 3 tauhan ni Khalid. Kahit na kaya niyang talunin ang karamihan sa mga kaaway, sa huli ay napatay siya.
Samantala, nasa kanlurang gusali sina Ryder at Bulldog na lubhang nasugatan. Hindi nila maiwasan na isipin na magtataksil sa kanila si Colonel Hart, alam nila ang tungkol dito dahil minanipula ng Colonel ang laptop sa sitwasyon na ito. Pagkatapos ay inatake nila ang mga dumarating na kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay naubos ang bala ni Bulldog. Pakiramdam niya ay hindi na siya makakaligtas kaya lumapit siya sa kalaban habang may dalang granada, at ang kanyang aksyon ay kumitil sa kanyang buhay. Mukhang galit na galit si Ryder dahil kailangang mamatay ni Bulldog, pagkatapos ay nagpasya siyang tumakas bago pa dumating ang ibang tauhan ni Khaled. Sa ibang lugar ay tinanong ni Jenna na asawa ni Bulldog si Colonel Hart kung nagtagumpay ang misyon ng kanyang asawa. Sumagot naman ng Colonel na wala pang balita mula kay Ryder o sa iba pa, at kung may balita man ay tiyak na sasabihin ito sa kanya. Ngunit nang aalis na siya ay bigla siyang binaril ng Colonel. Pagkalipas ng ilang buwan sa Portugal sa lungsod ng Lisbon, ang Pangulo ng Amerika ay nakikipag-usap sa kanyang assistant. Nabatid na nitong mga nakaraang linggo ay may layunin ang Pangulo na puntahan ang lahat ng kanyang kaalyado na bansa sa Europe. Doon ay ipinagtapat ng assistant sa Pangulo na sa lahat ng oras na ito, siya at si Colonel Hart ay nagbebenta ng mga iligal na armas sa mga bansang may digmaan. Labis na ikinalungkot ng Pangulo ang narinig lalo na't gusto niyang matapos ang lahat ng digmaan, ngunit ipinaliwanag ng kanyang assistant na ang kinita sa pagbebenta ng armas ang siyang sumuporta sa kanyang kampanya. Sa huli ay hindi na nag-abala pa na makialam ang Pangulo dahil ang pinakamahalaga ay itatago ng kanyang assistant at ni Colonel Hart ang bagay na ito. Sa Rome, Italy, may isang lalaking naglalakad papunta sa isang nightclub. Ang taong yun ay si Ryder na gustong makita ang boss ng mafia na may-ari ng nightclub. Ito ay isang babae na nagngangalang Selena. Dahil alam ng boss na gusto ni Ryder na makita siya, hiniling ni Selena sa kanyang mga tauhan na bugbugin si Ryder bilang isang pagbati. Maya-maya pa ay lumapit kay Ryder ang mga tauhan ni Selena at naganap ang laban. Sa gitna ng laban sa wakas ay nakita ni Ryder si Selena at pagkatapos ay binugbog siya ng mga tulisan. Kinaumagahan ay nagising si Ryder na nakatali sa isang bodega. Nilapitan siya ni Selena at sinabing may kumakalat na balita na si Ryder ay namatay sa isang lihim na misyon sa Libya. Umiyak pa siya nang marinig ang balita, lumalabas na dati pala siyang asawa ni Ryder at kahit hiwalay na sila ay mahal pa rin nila ang isa't isa. Ipinaliwanag ni Ryder na gusto niyang gumanti kay Colonel Hart na nag-frame up sa kanya, pero alam niyang nakipagsabwatan ang Colonel sa assistant ng presidente kasama na ang presidente kaya pumunta siya sa kanya dahil gusto niyang tulungan siya nito. Tinanggihan nito ni Selena dahil ang makipaglaban sa Pangulo ay isang misyon ng pagpapakamatay, pagkatapos ay pinakawalan niya si Ryder at sinabihan siyang umalis. Makalipas ang 2 araw, kasama ni Colonel Hart ang kanyang 2 apo nang tawagan siya ng assistant ng Pangulo tungkol sa balita kung saan may kuha ng nagbabarilan sa pagitan ng mga tropa ni Ryder laban sa grupo ni Khaled. Ikinagalit ito ng assistant at ng presidente dahil natatakot silang mabulgar ang kanilang krimen. Inutusan ni Colonel Hart ang kanyang mga tauhan na hanapin ang salarin na nag-upload ng video sa media, at sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan na ang video ay na-upload ng isang tao sa Rome ngunit hindi pa rin nila nahanap kung sino ito. Di nagtagal ay nakita ng koponan ng Colonel ang isang larawan ni Ryder na naglalakad sa isang motel sa Rome. Sa wakas ay napagtanto ng Colonel na ang nag-upload ng video ay si Ryder at laking gulat niya nang makitang buhay ang lalaki. Sa kabilang banda, si Ryder ay nagpapahinga sa isa sa mga motel nang hindi niya napansin na dumating sa labas ang mga field agent ng CIA upang arestuhin siya. Kahit mag-isa ay nagawa niyang talunin ang mga paparating na pag-atake, bagamat nabaril siya sa tiyan ay nagawa niyang makatakas. Pagkatapos ay pinuntahan ni Ryder si Selena at agad nitong nilinis ang kanyang sugat. Dito ay makikita natin na hindi matiis ni Selena na makita ang kalagayan niya dahil mahal pa rin siya nito. Makalipas ang 2 araw, nagising si Ryder sa isang malayong lugar. Doon ay naalala niya ang nangyari sa kanyang mga kasamahan na pinatay kasama na si Bulldog na kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay nakita niya si Selena at tinanong kung nasaan sila. Sinagot siya ni Selena na nasa napakalayong lugar sila at doon ay walang makakahanap sa kanila. Inihayag pa niya na natatakot siyang mawala siya, kaya nagpa siyang tumulong. Kinabukasan ay pumunta sila sa isang lalaki na nagngangalang Polly, na binayaran ni Selena para dalhin si Ryder sa Malta. Naghanda si Polly ng espesyal na sasakyan para kay Ryder, pagkatapos ay magkikita silang muli sa Malta. Sa kabilang banda, mukhang nagagalit ang presidente ng Amerika kay Colonel Hart at sa kanyang assistant matapos ang problemang ginawa nila. Sinabihan niya silang asikasuhin si Ryder dahil ayaw niyang madamay sa gulo na ito. Pagdating sa Malta, muling nakipagkita si Selena kay Polly na dumating kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Matapos matanggap ang bayad mula kay Selena,
Sinabi ni Polly na si Ryder ay nasa sasakyan ngunit hiniling niya sa kanya na magbayad ng 3 beses dahil nalaman niya na si Ryder ay isang takas sa CIA. Tumanggi si Selena na magbayad ng karagdagan dahil napagkasunduan na nila ang presyo noong nakaraan, ngunit si Polly na nagagalit ay balak ng patayin si Selena na nagdulot ng kaguluhan. Kahit na ang grupo ni Selena ay mas kaunti ang miyembro, nagawa nilang talunin si Polly at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng kaguluhan, binuksan ni Selena ang sasakyan para makalabas si Ryder at dinala niya siya sa kanilang bagong hideout. Pagdating doon ay nagplano silang gawing target ang presidente na bibisita sa bansa sa pamamagitan ng pagpasok sa mga lagusan na nasa ilalim ng lungsod. Nabatid na ang Malta ay mayroong maraming lagusan at libingan sa ilalim na itinayo daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang mga lagusan ay parang maze, may mga dead end at may mga konektado kaya kailangan muna nila itong pag-aralan. Pagkatapos nito ay ipinadala ni Selena ang kanyang mga tauhan upang suriin ang ruta ng lagusan sa gitna ng lungsod, habang ang iba pa niyang nasasakupan ay itinalaga niya upang suriin ang dulo ng lagusan na hindi kalayuan sa hideout na gagamitin nila upang makatakas. Ang isa naman sa kanyang natitirang tauhan ay makikitang inaayos ang bomba na gagamitin sa misyon. Kinabukasan ay binigyan ni Selena si Ryder ng isang sniper rifle at hiniling sa kanya na huwag palampasin ng Pangulo ayon sa kanilang plano, pagkatapos ay humingi ng tawad si Ryder sa mga pangyayari noon na naging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. Iniwan pala niya ito at piniling magsilbi sa bansa bilang isang Marine. 3 sa mga tauhan ni Selena ang nagsagawa ng kanilang mga tungkulin upang maglagay ng kagamitan sa lagusan na gagamitin nila para sa misyon, at ang isa sa kanila ay naglalagay ng bomba sa ilang mga lugar. Sa wakas ay nagsimula na ang misyon na tugisin ng Pangulo, sumakay si Ryder sa isang motor habang si Selena at 3 sa kanyang mga tauhan ay pumunta sa lugar na kanilang pinag-usapan. Samantala, binabati na ng Pangulo ang mga taga-Malta. Nakatanggap ang kanyang assistant ng tawag mula kay Colonel Hart, ngunit nang kunin niya ito ay binaril na ni Ryder ang Pangulo bagaman tinamaan lamang ang kanyang braso. Sa pagbaril na yun ay agad na nailigtas ang Pangulo. Samantala, nagmamadaling bumaba si Ryder mula sa gusali at saka sumakay sa kanyang motor. Nang dadalhin na sana ang Pangulo sa isang ligtas na lugar, pinasabog ng isa sa mga tauhan ni Selena ang isang bomba na nakalagay sa ilalim ng daan. Dahil dito ay hindi makaalis ang sasakyan ng Pangulo, may dumating na ambulansya para kunin ang presidente, ngunit ang medic na nasa loob ng ambulansya ay si Selena at ang kanyang tauhan na nagbalat kayo. Sa daan ay tinurukan niya agad ng sedative ang presidente para hindi ito makakilos habang hindi pa ito napapansin ng isang ahente na nasa kanyang tabi. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Colonel Hart na hindi nila sinusubukan na iligtas ang Pangulo, bagkus ay sinusubukan siyang dukutin kaya agad niyang ipinaalam sa field team ang tungkol dito. Dahil dito ay kinailangang makipaglaban ni Selena sa ahente na nasa loob pati na rin sa kanyang kasama na nagmamaneho. Samantala, ang ambulansya ay agad na hinabol ng ibang ahente. Sa isang punto ay nagawang paralisahin ni Selena ang ahente, kahit na ilang beses siyang na-corner nito. Nagtagumpay din ang kanyang tauhan na talunin ng ibang ahente, na-corner ang ambulansya at nakarating sa dead end. Ngunit nang lalapitan na sana sila ng mga ahente ng CIA ay biglang sumabog ang sasakyan. Nang suriin, lumalabas na nakapasok na sa lagusan si Selena at ang kanyang tauhan kasama ang presidente. Matapos makapasok ang mga ahente sa loob, pinasabog ni Selena ang entrance na naging dahilan upang hindi sila makalabas. Pagkatapos ay sinundo sila ng isa pang tauhan ni Selena at dinala ang presidente sa kanilang hideout. Plano ni Selena at Ryder na huwag patayin ang presidente at dukutin lang ito dahil kung papatayin nila ito ay automatiko silang tutugisin ng buong mundo. Pagdating nila sa hideout ay agad na niyakap ni Ryder si Selena, pagkatapos ay ipinahayag ni Ryder na mahal pa rin niya ito. Nang gabing yun, si Ryder ay nagtatanong sa Pangulo ng ilang impormasyon, sa oras na yun ay tinanong din ng Pangulo kung sino si Ryder at bakit niya siya dinukot. Ipinaliwanag ni Ryder na siya ay isang dating Marine na nagsilbi sa Amerika sa mahabang panahon, pagkatapos ay tinanong niya kung alam ng Pangulo ang tungkol sa kanyang assistant at kay Colonel Hart na nagsasagawa ng pagbibenta ng ilegal na armas. Kinumpirma ito ng Pangulo ngunit sinabi niyang nalaman lang niya ito nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay hiniling ni Ryder sa Pangulo na gumawa ng isang matapat na pag-amin at hahayaan na niya siya pagkatapos nito, pumayag naman ang presidente dahil siya ay nakukonsensya. Sa ibang lugar ay may makikitang babae sa isang simbahan, siya ang pinuno ng Journalist Association sa Malta. Nang nagdadasal ang babae, nilapitan siya ni Ryder, na nagbigay ng flash drive na naglalaman ng pag-amin ng presidente ng Amerika. Sa madaling salita, kumalat sa buong mundo ang pag-amin ng Pangulo at nagpa siya ang Pangulo na magbitiw na handa siyang tumanggap ng parusa.
Ang kanyang assistant na ayaw maparusahan ay piniling gawin ng di tama, habang ang Colonel ay tumakas at pumunta sa kung saan. Para paikliin ang kwento, si Colonel Hart ay nagtago sa Cuba. Nang sasakay na siya sa kanyang sasakyan, nagulat siya nang makita si Ryder. Nakapaglagay na pala si Ryder ng bomba sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay pinasabog niya ang bomba na agad na pinatay ang Colonel. Matapos makumpleto ang kanyang misyon, lumakad si Ryder upang puntahan si Selena na opisyal na niyang naging asawa. Nagpasya silang manirahan sa Italy para mag-umpisa ng bagong buhay at lumalabas na pinagbubuntis ni Selena ang kanyang anak. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!